tingin ko takot sila eh. Takot sila kay Colonel La Chica. It's so simple to at least lang pananigan nila na umattend doon sa sessions o gano'n, or bakit gusto nila itong si Gina Acosta na kasi sa psychologist nila, alam nila na hindi naman ito yung tipong kayang magbitbit ng burst or bag papunta sa mga bundok para ipamudmod sa mga inaakit na rebelde na magbalik loob sa pamahalan, no? So, tingin ko psychological, gusto nilang talaga ipitin hanggang umiyak si Gina Acosta, at alam nilang hindi nila magagawa yan kay Raymond Dante La Chica. Post-trial discussion tayo, sir, dahil ganun pa rin, same pa rin, same as useless, kumbaga. Ganun pa rin ang pinag-uusapan at pinipilit pa rin po nila na illegal daw yung pagbibigay po ng pseudonyms o ng mga kakaibang pangalan sa mga espiya po ng gobyerno paulit-ulit po. Ano pong tingin dyan ng United People's Initiative? Ba't hindi po nila mag-gets, attorney, yung dynamics po ng confidential funds? Hindi nila mag-gets at walang batas na nagsasabing bawal 100% yung paggamit ng alias. Merong Commonwealth Act noong araw, napakatagal na yung paggamit ng batas ng alias ay bawal kung kunyari umutang ka tapos gusto mo takasan ng utang mo, gumamit ka ng alias para makatakas or para maka-circumvent ka sa NBI clearance o ganon. Pero mayroong mga exceptions doon na halimbawa yung mga artista gumagamit talaga sila ng alias, at saka yung para maprotektahan ang buhay ng informant, napakahalaga nun. Mas importante ang buhay kaysa yung mga circular na yan. So yun nga, yung hanggang ngayon talaga hindi pa rin talaga umuusad, hindi nagpo-progress ang prosecution of the impeachment dahil iniiba nila, kino-corrupt nila ang definition ng confidentiality ng intelligence fund. Yun nga yung nakakapagtaka dito eh. Kaya they have to corrupt the definition of confidentiality in order to accuse somebody else of corruption. Opo, ano ang tingin mo, sir, na na-establish ng, kung meron man, ng prosecution ngayong araw sa pagtanong po kay Ma'am Gina Acosta? Kawawa naman po, attorney. Nakaranas po ng mga katanungan kanina na marami po sa netizens ang hindi po sumang-ayon kasi gamit yung mga salitang stupid, mga ganun, attorney. Stupid, scammer, modus operandi. Okay, may stupid pa nga doon eh. Parang pinapalabas nila na bobo si Gina Acosta, no? Pero kung tutusin, as a disburser, nagawa niya ang trabaho as special disbursing officer. Itong si prosecution, iniiba nila yung definition or pinagpipilitan nila na merong hard and fast definition yung disbursement sa joint circular ng Commission on Audit. Kung babasahin niyo doon, wala. Ang nakasulat doon yung authority, na-define ng authority ng isang special disbursing officer. Pero yung word na disbursement mismo, hindi siya nakatali, wala siyang hard and fast definition sa joint circular ng Commission on Audit. Opo, sa inyo po sa UPI, sa hanay po ng mga dating opisyal ng AFP at ng PNP at ng mga permadong personnel, bakit hindi na lang kaya AFP ang imbitahan? Kasi, di ba, para may paliwanag, gusto kaya nila na mabuyang-yang sa publiko yung dynamics. Hindi, attorney, it doesn't make sense. Doon nga nagtataka eh, bakit hindi yung mismo, yung gumagamit ng alias halos araw-araw for the past 3 decades, gumagamit ng alias itong sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police. Ginagamit talaga yung alias to protect the life and safety of the informant. Opo, tsaka na-establish kanina, attorney, na yung tree planting pala, bakit nasali sa tree planting? Kasi may surveillance bago ang tree planting. Yun yung sinabi ni Gina Acosta. At natanong din kung bakit kasali ba sa confidential funds yung mga lamesa at mga upuan? Meron naman pong, sabi ni Ma'am Gina, may mga ganun pong operasyon ng OVP. Di ba? May mga medical missions naman na kadalasan po, kailangan po ng lamesa at ng upuan. Mga ganung dynamics ba, attorney, na hindi mo maintindihan bakit ayaw nilang tanggapin yung paliwanag? Nagtataka din ka ako, ano yung bawal sa lamesa at upuan? For sure, nung hinakaras ng prosecution si Gina Acosta, nakapatong sila sa lamesa at upuan eh. So kung gano'n, tatalbog lang pabalik sa kanila. Why are they asking those questions on a table and chair? Kung gano'n,
Pero sa ano talaga, sa counterinsurgency, yung mga ganyan na maliliit na bagay, hindi yan pinag-iinitan eh. Siguro tanungan nila ano yung value ng table. Kung ano lang yan, kung yung mga monoblock lang yun o ano. Tapos yung ano talaga, yung pagtanim ng puno, alam nyo ba sa mga agrarian reform communities, sa mga rebel returnee rehabilitation camps, talaga nagtatanim ng puno doon. Tapos binibisita pa kung ano yung progress ng growth of the trees. Dahil kung minsan binibigyan ng livelihood mga rebel returnees. Pero it will take some time, 3 years para i-evaluate yung success or failure of the program. Lalong-lalo na sa mga agrarian reform communities, 3 years talaga yon ina-average nila dahil yung first year and second year hindi pa guaranteed yung success ng mga rebel rehabilitation programs. Opo. Pero bago lang po si partner Admar, Attorney Melchor, ilang beses po natanong kanina sa trial, no, kung iimbitahan ba itong si Colonel Lachica. Pinag-iisipan pa raw eh. Attorney, tingin mo, para magkalinawan, ba't nila hindi imbitahan si Colonel Lachica? Tingin ko takot sila eh. Takot sila kay Colonel Lachica. It's so simple to at least lang paninigan nila na umattend doon sa sessions o gano'n, or bakit gusto nila itong si Gina Acosta na kasi sa psychologist nila, alam nila na hindi naman ito yung tipong kayang magbitbit ng burst or bag papunta sa mga bundok para ipamudmod sa mga inaakit na rebelde na magbalik loob sa pamahalan, no? So, tingin ko psychological, gusto nilang talaga ipitin hanggang umiyak si Gina Acosta at alam nilang hindi nila magagawa yan kay Raymond Dante Lachica. Attorney, mayong gabi. Delikado po bang may tuturing ng isang judge ay direktang magsasabi na nanakaw yung pinagdududahan pa naman kung saan napunta yung pera? Kasi kanina sa linya ng pagtatanong, parang kumbinsido na siya na merong pagnanakaw at parang naging sangkalan lang itong si Acosta po, Attorney. Yun ang misleading question na nakapalupot sa loob ng question yung pinagpipilitan na conclusion na nagnakaw. Kung tutusin, wala eh. Baliktad pa nga eh. Yun ang misleading question kung tutusin na meron kang kinakarga sa question mo na tumatalon ka sa conclusion na nagnakaw na yung kung sino man yung inaakusa mo. No? So, misleading questions yun. Opo. Yung pagtatanong ng prosekusyon dahil halimbawa after na maibigay ni Acosta yung pera kay Lachica, kine-question kung napunta ba talaga doon sa tamang pagbibigyan ng pera o baka ibinulsa or natanggap ng pangalawang pangulo. Pero hindi naman nila ma-establish sino ba ang magbibigay ng ebidensya na natanggap mismo ng pangalawang pangulo, sino ba ang magbibigay ng ebidensya na ibinulsa ni Lachica yung pera. Dahil ba after kay Acosta, pagpunta kay Lachica, hindi na alam kung saan na napunta or pinagdududahan nila kung napunta ba doon sa mga nakapangalan sa acknowledgement receipt yung pera. Tama na po bang paghinalaan agad na mali? Hindi ba yun pasok sa presumption of regularity, Attorney? Pasok siya sa presumption of innocence din, no? At saka presumption of regularity. Kung sinong nag-akusa, kunyari may haka-haka sila na binulsa ng kung sino man after ma-disperse ni Gina Acosta, yun ang may burden na mag-prove ng irregularity. So, hindi pwede magsasalita lang kung mag-aakusa lang tapos walang kasamang proof or evidence of yung sinasabi nilang napunta kung saan-saan, no? Kasi since nanggaling yan sa bibig ng prosecution, edi yung prosecution na yan na nagbigkas doon, siya ang mag-prove. Siya ang may burden na mag-prove. Hindi yung inakusahan. Ang nag-akusa ang dapat magpatunay. Opo. Doon po sa terminong pag-disburse ng pera, malinaw po ba kung ano ba yung parang pinaka-ibig sabihin ng pag-disburse?
dapat ba si disbursing officer siya mismo yung magbigay o yung pagbibigay ba niya ng pera according na rin sa utos ng pangalawang pangulo, at dahil alam naman niya na security officer ng OVP si La Chica, yung pagbigay ba niya ng pera ay parte yun ng pag-disburse o yung disburse na tinatawag ay dapat siya mismo yung magbibigay doon sa mga recipient ng confidential funds? Hindi, yung disburse, kasi yung root word ng disburse, dalawang words yun, yung dis, yung prefix, at saka yung burse. Yung burse ay B-U-R-S-E, French word yun o Latin word, na kuminsan nanggaling yan sa bulsa o bursa. Or bag, in short, bag. Pag sinabi mong disburse, nilabas mo sa bag. So ang paglabas sa bag, no, whether figurative or literal, at naiabot na ni Gina Acosta kay Raymond Dante La Chica, yun na ang disbursement, no? So dahil nailabas na sa bag, no? Tapos binitbit ni Raymond Dante La Chica sa kung saan man, usually sa mga insurgency areas, implementation na yan, at yung accountability ay na-establish na kumbaga nagawa na ni Gina Acosta yung trabaho niya, na-disburse na niya, sa implementation na lang ang ginagawa nung ni La Chica, yung pinaka-ano mismo. Hindi kailangan na si La Chica mismo ang magdi-disburse dahil hindi naman siya Special Disbursement Officer. Siguro yung pwede natin gamitin ng halimbawa dito, na naalala nyo yung Supreme Court case noong 2014 tungkol sa Disbursement Acceleration Program o yung DAP, noong kung saan naging disburser yung buong executive branch of government. Dahil nung panahon na yan, parang ini-impeach nun dati si Chief Justice Renato Corona. At yung incentive o suhol o kung ano man ang tawag doon, yun yung naging DAP, Disbursement Acceleration Program. Sinabi ng Supreme Court, yun yung illegal. Dahil yung purpose is unethical, no? Pero dito naman ito si Gina Acosta, na ginagawa niya yung trabaho niya, na ginagawa lahat ng mga nakaraan sa kanya na sa peace process o counterinsurgency, ganun din ang ginagawa. Eksakto. Standard ang ginagawa nila. Lahat, even right now as we are speaking, habang nag-uusap tayo ngayon, yung iba doon sa peace process, ginagawa pa rin nila. May SDO na nagdi-disburse, no? So nakakapagtaka, ano yung akusasyon, ano yung bakit pinapalabas na krimen yung hindi krimen. So, yung ginawa ni hindi crime yun, yung ginawa ni Gina Acosta. So kumbaga, yung sinasabi na bawal i-delegate yung pagdi-disburse ay hindi nangyari, sa pagkakaintindi nyo po, hindi nangyari dito sa sitwasyon na ito dahil parte ng pagdi-disburse ng pera yung pagtitiwala niya doon kay La Chica para si La Chica ang mag-implement ng mga confidential operations. Yes, parte ng yung pag-delegate, yung pagtiwala, yung hindi naman nag-delegate si Acosta, kasi na-disburse na niya nung naiabot na niya yung pera kay La Chica, nagawa na niya yung trabaho niya as Special Disbursing Officer. Tapos yung pag-abot kay La Chica ay dahil tiwala at dahil instruction din ng lawful instruction ng head of agency para ma-implement yung purpose, which is peace process, counterinsurgency, buying information, pagtulong na rin sa rebel returnees. So nagawa nila standard operating procedure, lawful operating procedure ang nagawa nila. Kine-question din nila yung paano verify ni Acosta na tama yung paggastos ni La Chica. At dahil nga sa tiwala, kasama na rin yung mga dokumento, parang hindi kumbinsido yung prosekusyon at yung ilang mga senator judge na hanggang doon lang yung verification na ginawa. Tingin nyo po na ayon lang, kasi nga ina-explain ni La Chica sa kanya na confidential in nature itong pinaggamitan ng pondo, kaya hanggang doon lang. At
sa verification din daw ni Acosta, kini-question nila dahil mismo si ano lang ang nag-certify or nagsasabi na ito, napunta ito sa ganito, sa ganyan. Sa tingin nyo po, naayon pa rin sa Joint Memorandum Circular yun at walang nalabag ang ginawa ni Acosta? Walang nalabag ang ginawa ni Acosta dahil wala naman obligasyon si Acosta o kung sino man na i-convince yung prosecution. Baliktad, ang prosecution ang may obligasyon i-convince ang impeachment court. Dahil siyempre yung akusado, wala sa kanya ang burden na yan. Yung nag-a-accuse ang may obligasyon. Ang nagbubuhat ng burden na i-prove, i-convince yung impeachment court. No? So walang nalabag si Gina Acosta sa joint circular at sa batas in general. Opo. Pati yung pagtitiwala ni Vice President sa kanya kini-question din. Narinig natin kung saan siya nag-aral, ano yung kanyang pinag-aralan, pati ba yun kailangang tanungin si Acosta ba ang dapat tanungin kung bakit pinagkatiwalaan ka na maging SDO ng OVP? Wala na silang pake doon. At saka, besides, ano yung pangit sa nag-aral siya ng Customs Administration, ano masama doon? Ano? Nag-aral siya sa Davao, bakit? Is Davao inferior to, ano ba yung school nitong nanlalait na to, no? So, unang-una, wala silang pake doon kung si VP Sara ay nagtiwala kay Gina Acosta. Dahil, ang decision na magtiwala o hindi magtiwala ay nasa tao na nagtitiwala yon. Pangalawa, nung naungkat nila na graduate ng Customs Administration, ano yan? Is that an inferior course? Ano yung punto naman nito? Itong nanlalait na to, no? So, definitely, mas lalo lang magsisimpatize ang tao dito kay Gina Acosta. Opo, Attorney, sumatotal, hindi pa rin malinaw, wala pa rin matumbok na nagawang impeachable offense, lalong-lalo na yung pera ng bayan, laging inulit-ulit ito ng prosecution kanina na yung pera ng taong bayan, napunta sa bulsa o ninakaw ni Vice President Sara Duterte na matinding impeachable offense. Wala pa pong malinaw as of kaninang impeachment trial. Wala pong malino. Day 17 na ba tayo ngayon? Day 18 o day 19? Day 17 po. Natin, day 17 pa lang. Wala pa talaga. Wala pang impeachable offense na napapatunayan. In fact, yung word na disburse nga, ibig sabihin lumabas sa bulsa, hindi pumasok sa bulsa . So, parang nag-aaksaya tayo ng oras, magkano ba ang gastusin dito kada hearing sa Senado. Wala pa . Sayang ang pera ng taong bayan. Sila ang dapat sila ang dapat ma-audit yung gumagawa ng mga itong sarasuela na to. Opo, Attorney, si MJ Paulet. Sir, ano pong mga hakbangin ng UPI? Hahayaan po ba niyo itong ganito na mga diskusyon na wala po nagka-counter? Wala po ba kayong mga panghimok dyan sa mga retirado pang iba na tahimik na magsalita at magpaliwanag sa dynamics po ng intelligence and confidential funds? Okay lang po ba ito sa mga kliyente po ninyo, Attorney? Napansin nyo, biglang tumahimik yung akala nila biglang tumahimik, no? Itong mga men in uniform, no? Pero parang, alam nyo, parang yung tigre, pag biglang tumahimik yan, nagre-ready na yun. So, may aabangan, Attorney. Yun po ba yung sinasabi? Abangan ang susunod na kabanata. Opo, lalo pat medyo mahaba-haba pa po itong Article 1, itong confidential fund issue na kanila pong isinusulong po sa Senate Impeachment Court. Attorney Melchor. Merong i-disburse yung taong bayan at magugulat na lang yung mga magnanakaw na to. Nako, pakakaabangan po namin, Attorney. Mensahe po ninyo sa ating netizens, buong mundo nanonood po sa ating palatuntunan. Sa inyo po ang pagkakataon, sir, at mga nanonood din po sa telebisyon. Una-una, magpasalamat tayo sa taas, sa Diyos, magdasal tayo na wag sana naman masyadong yung disperse ay baka maging disperse at baka kung maging kung ano pa, no? Pero pagka talagang magpupumilit itong kalokohan na to,
puputok ang bulkan, no? So magdasal tayo na sana maging mapayapa yung kalalabasan ng kumukulong damdamin ng taong bayan.